Ibinasura ng Korte Suprema ng Estados Unidos ang mga global tariffs na ipinataw ni President Donald Trump kabilang ang mga taripang may kaugnayan sa fentanyl na nakaapekto sa Canada, China at Mexico. Ayon sa Canada, pinatutunayan ng desisyon na hindi makatarungan ang naturang mga taripa. Gayunman, nananatili pa rin ang mga hamon sa trade negotiations lalo na sa umiiral na mga levy. Sinabi ni Canada Trade Minister Dominic LeBlanc na pinagtitibay ng pasya ng korte ang paninindigan ng kanilang bansa laban sa mga taripa. Gayunpaman, nananatili pa rin ang mga levy sa steel, aluminum at automobiles. Ipinataw ng Trump administration ang mga taripa bilang bahagi ng pagsisikap na pigilan ng illegal migration at pagpasok ng fentanyl sa Estados Unidos. Subalit halos 85% ng kalakalan na nasaklaw ng mga taripang ito ay nananatiling exempted sa ilalim ng United States-Mexico-Canada Agreement o USMCA. Sa kabila ng desisyon ng korte, nagpatupad si Trump ng bagong 10% global tariff na kalaunan ay itinaas sa 15% habang pinananatili ang exemptions para sa mga kasaping bansa ng USMCA. Nakatakda ring repasuhin ng USMCA isang kasunduang sumasaklaw sa mahigit 500 milyong consumer kung saan magpapasya ang Estados Unidos, Canada at Mexico kung ito ay pagpapatuloy o babaguhin. Ipinahayag ng ilang opisyal ng US na mas nais nila ang hiwalay na trade deals sa Canada at Mexico. Gayunpaman, mas naging komplikado ang negosasyon sa Canada dahil sa mga isyu kaugnay ng dairy, media laws at market access. Habang nagpapatuloy ang tensyon, sinisikap ng Canada na palawakin ang kalakalan nito sa ibang mga bansa upang mabawasan ang dependency sa US na kasalukuyang tumatanggap ng 75% ng exports nito. Samantala, nananawagan ang mga negosyante ng isang mas stable at rules-based na kasunduan upang maiwasan ang paulit-ulit na pagkagambala sa kalakalan sa pagitan ng dalawang bansa.